Magandang hapon ho sa inyong lahat. Alam niyo, I do not know if you still believe in me. Pero nakatingin ako sa inyo. Ano ko? Na dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga punta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi ganoon rin ako noon. Almost 3 years. Sa labas ako nagtatrabaho. Well, nagtitraining para pag sa connection ko sa pagka-abogado. Kaya OFW, yan ang pinakamasarap. Magkikinig ako, OFW, mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat. Merong mga Pilipino na punta dito sa kanila, ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila, para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it could take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to provide opportunities, trabaho para sa lahat, then I said, pipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo. Tanggapin na lang natin kung ano ang nasa palad natin at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon dito ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Kaya yung lahat ng kayong lahat ng mga dalaga pa, ilan ba kayo? Matagal pa naman ako dito, 1 buwan pa. Pakasalan ko kayong lahat.
para lumigaya kayo at magkaroon ako ng maraming pera. You know, hindi lang ito sa sabihin ninyo. Hindi ako nagbubula, ha? Yung mga taga rito na tumanda na, nung nakilala yung pamilya ko, yung matanda na, yung may karanasan sa Davao noon, alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kaming walang ama kasi abogado siya. Ano pa naman ang Pilipinas noon, ang hanap buhay nasa siyudad talaga. Ang abogado walang silbi dyan pag sa barangay. So, ganun. Na-experience namin ako, na ang tatay ko, iniwan kami sa lolo pati lula ko at ang tatay ko nagtrabaho sa labas. Ganon, sa labas ng probinsya. So, damang-dama ko talaga yung buhay ninyo, na yung kalungkutan, na yung, kasi that's reality. Ginusto man natin sa hindi, kailangan talaga maghanap buhay. So, wag na masyado yung mga sentimental na ano. Basta dito, tayo dito, nagtrabaho. At nandito kami, pinsan, napasyal ako, kasama ko ang anak ko. Saan ba si... May anak ba ako dito sa labas? Sa inyo? Sobra naman yung 5. Pagkaalam ko 2. Saan ba pamilya ko? Wala pa si Inday na okay na. Importante dyan si Inday kasi Inday yung politiko eh. So, mabutit naman. So, anong pag-usapan natin? May pera kayo ibigay? Kasi 10 Hong Kong dollars lang. Walang makinakitain dito. Sunod punta ko dito, magministro na ako. Kasi pagtapos ng usapan natin, give kayo lahat. Well, ang problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi na kasing bigat noon. You know, you'll have to be patient with government
it is not at all times maganda. Minsan ang gobyerno may kapalpakan. Ang akin lang, well, of course, kasi from the outside na ako, na makikita ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao, ng Kongreso, na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan not only dito sa Hong Kong but all over the world, Filipinos who work there because they have to. So, ang akin, nagpapasalamat ako, ang una-una, yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na yung mga anak natin makapag-aral ng husto. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako'y raw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa eh. Hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin. Kaya bakit? Tumahimik ba ang bayan natin kung Filipinos
hold up dito, hold up. Wala nang ginawa ng ini. Tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, pumapatay yan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. Anso, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko law. Oh. But, siguro sa trabaho, alam mo sa gabi, diyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. At diyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Sino bang nakita ninyo maganda sa araw? Nakita? Sa araw. Yung nagtatrabaho, patay ng basket, na mamalingge. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas. Mga anghel, gising na. Ang mga demonyong putang inatulog na. Hindi. Ano na lang tayo? Seriously now. Our country is not yet that well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob kasi sa labas, mga Pilipino rin naghihintay doon. So, sino may-ari itong mahinang klase? Siguro contribute lang tayo. Gawa natin third floor. For exclusive use. Para every Saturday makita-kita tayo. Maraming mag-uwi dyan, buntis na. Yung mga dalaga. Mahirap kayo walang hindi ako mag-survive ng buhay na walang dito pa. Nandiyan ba asawa ko? Well, ganito yan. We were not really ordered. Maybe it was a form of an order. But ang dumating sa atin ay request from the Hong Kong authorities that we avoid talking about politics. Ako wala naman akong no plans to talk about politics. It's too early. I will talk about it sa Pilipinas. Doon na lang kayo makinig. I'm not trying to na kayo you vote for I leave it up to you to decide for your own kung ano talaga ang mabuti para sa bayan. Pero kung
ano kayo, if you have to listen to some advice, maybe you can consider the advice ng former president. An advice that is only good for the country. I am not talking about any candidate, but the interest of the Philippines. So, but mayroon akong mga kaibigan na nandito. Grupo kami dumating. I happen to promise my, sana nga yung, wala pang asawa ko. Wala ah. Ito si Hanelet kasi, ang asawa ko, overseas worker niya. Yung asawa ko ngayon, yung una kong asawa, wag na yon. Nanay ni Inda yun, medyo problema tayo. Alam mo yung nanay ba ni Inday? Tisayan. Tapos nakita ko yan sa aeroplano, stewardess eh. So, pag hinanap ko kung saan yung bahay. Doon sa Monteverde, doon sa Davao, pasok ako sa mga bahay-bahay doon, nakita ko ang gaga. Nagalaba. Hindi ko maganda ito ah. Tapos sa hagdanan ako sa kabilang, sabi ko, Miss, labandera ka? Ewan ko kung sino taga-Davao dito. Yung hagdanan nila may nung nahalata ng nanay si Puring, mother-in-law ko, inilipat yung aso doon sa hagdanan. Tang ina, hindi ako makaakyat. Kaya hiningi mo eh. Ano lang yan yung anong tawag yan? Pukpok sa Bisaya. Balutin mo ng karne, tapon mo doon. 2 araw, ang aso nila 2 aso na ako na. Tang ina mo. Nung namatay, kasi yung nanay ni Elizabeth may pusto sa bangkiruhan. Mga damit. Kaya, yun. Ito naman si Elizabeth. Mahaba ng istorya. Pero basta tinanan ko. Dinala ko sa Digos. Kasi nung na high school ako, nag-abot ako ng Digos. 7 years ako sa high school eh. May graduate school na doon. Umabot talaga ako ng Digos, putang ina. Doon na ako nag-graduate. Sa bagay, sa totoo lang ha,
Hindi ako nang gayabang. Nothing to be proud of. Nothing to... Alam ba ninyo, ang presidente ninyo, 7 years high school. Oh, taga Davao, alam, alam. Tignan mo ako, sinong mahusay sa lahat? Kasi nag-aral ako ng matagal sa high school talaga. Tinapos ko ng 7 years para ma-master ko yung buhay. Ngayon, noon nagpunta ako dito, pamilya, kaming kilala. Ngayon, magpasok ako sa harap ninyo, mayabang na. Mga kababayan, ano bang sunod ang gagawin natin? Ano ba itong Pilipinas? Maligaya kayo o hindi? Maligaya pala sa bahay, hindi na. Yung Inday na. Yun ang maldita. Di ba sinabi ko sa inyo, sino yung mga matatanda dito, nanan? Di ba sinabi ko sa inyo, maliit pa yan si Inday. Sinabi ko na sa inyo, maldita yan, bantay kayo. So, nakita nila nagbugbog ng pulis. Hindi lang yun. Hindi, yung nakita lang ninyo sa TV, maraming binugbog yan, mga driver namin, pati buang talaga yan si Inday. Pero kung yun ang masunod sa inyo, magsunod sa akin pagka... Maswerte kayo kung yan ang magsunod sa akin. Kasi malapit na tayo talaga sa gira. Mamili kayo ng kalaban. Hindi, mano yan si Inday. Bright, smart, pero mainit ang ulo.